Bandang hating gabi noong 1976, nagising ang mga mamamayan na nakatira sa baybayin ng Moro Gulf sa Mindanao matapos bayuhin ng malakas na lindol ang kanilang mga kabahayan. At kasabay ng paghupa nito ay nakahinga ng malalim ang mga nagpanik na tao at bumalik na rin sa mahimbing na pagtulog sa pag-aakalang tapos na ang lindol. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang lindol pala ay umpisa lang ng isang mas masaklap na trahedya at sa ilang minuto lamang ay darating ang isang nakakakilabot na pader ng tubig na aabot hanggang 10 metro ang taas at ang mga sumunod na kaganapan ay naging pinakamakapaminsalang lindol at tsunami sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan mahigit 8,000 buhay ang nawala sa loob ng ilang minuto. Mr. Noong dekada 70, ang Moro Gulf sa katimugang Pilipinas ay isang tahimik na rehiyon ng dagat na napapalibutan ng Mindanao at ng mga isla ng Sulu Archipelago. Bahagi ito ng Celebes Sea, isang dagat na kilala sa lalim at aktibong galaw ng lupa sa ilalim nito. Ang baybayin ng Moro Gulf ay binubuo ng mabababang coastal plains at komunidad na direktang nakaharap sa dagat. Dito matatagpuan ang mga lalawigan ng Maguindanao, North at South Cotabato, Sultan Kudarat, Lanao del Norte at del Sur at ang Zamboanga Peninsula, pati na rin ang mga isla ng Basilan at Jolo. Maraming barangay ang halos kapantay lamang ng sea level. Ang ilan ay may mga bahay na nakatayo sa ibabaw ng tubig, suportado ng kahoy na haligi, isang karaniwang anyo ng tirahan sa rehiyon. Ang dagat ang sentro ng buhay. Dito nang gagaling ang pagkain, kabuhayan at araw-araw na galaw ng mga tao. Para sa maraming pamilya, ang pangingisda ay hindi lamang hanap buhay kundi tradisyong minana sa loob ng maraming henerasyon. Kaya marami sa mga kabahayan na itinayo ay malapit sa baybayin dahil naroon ang kabuhayan. Praktikal ang lokasyon, madaling magbaba ng bangka, madaling magtrabaho, madaling umuwi. Ngunit nakapaloob dito ay isang tahimik na panganib. Sa ilalim ng rehiyong ito ay matatagpuan ang Cotabato Trench at ang Sulu Trench, mga aktibong fault zone na bahagi ng isang komplikadong sistema ng subduction o banggaan ng lupa sa ilalim ng dagat. Ayon sa mga tala ng PHIVOX, ang Southern Philippines ay matagal nang may katamtaman hanggang mataas na seismic activity. Gayunpaman, bihira ang mga lindol na nagdulot ng agarang sakuna sa baybayin. Dahil dito, nabuo ang maling pakiramdam ng seguridad. Noong mga taon bago ang 1976, walang malawakang evacuation drills at walang malinaw na kaalaman tungkol sa natural warning signs ng tsunami. Tulad ng biglaang pag-atras ng tubig dagat, ang mga komunidad ay nanirahan sa lugar hindi dahil hindi nila alam ang panganib, kundi dahil wala silang ibang mapuntahan. Nandoon ang lupa, nandoon ang dagat, nandoon ang kabuhayan. Pagsapit ng unang linggo ng August 1976, normal ang lahat. Walang opisyal na babala, walang kakaibang ulat, ang mga bangka ay nakadaong, ang mga pamilya ay nasa loob ng kanilang mga tahanan. Ang Moro Gulf ay tila tahimik, ngunit sa ilalim ng dagat, sa mismong hangganan ng mga tectonic plate, may unti-unting naiipong enerhiya na handa nang bumigay. Sa mga oras na yon sa bahaging ito ng Pilipinas, walang indikasyon na ang rehiyon ay papasok sa isa sa pinakamakapaminsalang sakuna sa kasaysayan ng bansa. Walang malalakas na bagyo, walang abnormal na kondisyon ng dagat, at walang opisyal na babala mula sa alinmang ahensya. Sa panlabas, karaniwan ng lahat. Sa mga sumunod na araw, ang tectonic system sa ilalim ng Moro Gulf ay nasa isang kritikal na yugto. Ang ganitong proseso ay nangyayari sa loob ng mahabang panahon, mga taon, minsan dekada, bago ito biglang bumigay sa anyo ng isang malakas na lindol. Noong gabi ng August 16, 1976, nagpatuloy ang normal na gawain sa mga lungsod at baybayin ng Southern Mindanao at Sulu Islands. Ang mga pamilihan ay nagsara sa karaniwang oras, ang mga bangka ay nanatiling nakadaong, ang mga pamilya ay naghanda para sa pagtulog sa mga coastal barangay, lalo na sa mga komunidad na malapit sa dagat. Karamihan ay mahimbing na natutulog. Bandang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, may ilang ulat ng mahihinang pagyanig sa lugar. Sa ibang bahagi, may narinig na mahinang ugong, isang tunog na karaniwang inuugnay sa malalayong lindol. Ngunit ang mga senyales na ito ay hindi nagdulot ng alarma, walang nag-akalang ito ay babala ng isang mas masaklap na pangyayari. Sa loob ng mga bahay, ang mga tao ay natutulog, walang ideya sa kung ano ang paparating. Eksaktong 12:11 ng madaling araw,
August 17, 1976. Isang napakalakas na lindol ang naganap sa ilalim ng Moro Gulf. Ang lindol ay may lakas na humigit kumulang magnitude 8 hanggang 8.1 at nagmula sa lalim na tinatayang 20 kilometers. Ito ang magiging pinakamalakas na lindol na tatama sa Pilipinas sa loob ng halos 6 na dekada. Ngunit sa mismong sandaling yon, wala pa rin nakakaalam sa lawak na mangyayari. Sa ilalim ng dagat, bumigay ang lupa at ang epekto nito sa ibabaw ng tubig ay mga dambuhala ang alon. Ilang segundo na lamang ang pagitan bago magsimula ang ganap na kaguluhan. Sa mga coastal barangay, nagising ang mga tao sa gitna ng matinding pagyanig. Ang ilan ay bumangon mula sa higaan. Ang iba ay napaupo sa sahig. May mga hindi na nakatayo. Tinumba ng lindol, ang mga lampara ay nahulog, ang mga kahoy na bahay ay nabiyak at naghiwa-hiwalay ang mga dugtungan. Sa Cotabato City, may mga gusaling nagkaroon agad ng structural damage. May mga tulay na umalog ng todo. Ang ilang bahagi ng kalsada ay nagkaroon ng bitak. Sa mga coastal village, may mga bahay na gumuho habang may mga taong nasa loob pa. Ang lindol ay tumagal ng ilang segundo. Ngunit sapat yon para magdulot ng matinding takot at kalituhan. Walang malinaw na direksyon ng mga tao. Ang iba ay lumabas ng bahay. Ang iba ay nanatili sa loob, naghihintay na tumigil ang pagyanig. Walang nakakaalam na ang mas mapanganib na bahagi ay paparating pa lamang. Pagkatapos ng lindol, may ilang sandaling katahimikan. Pagkalipas lamang ng 2 hanggang 5 minuto, may mga residente sa baybayin ang nakarinig ng kakaibang tunog. Isang malalim at tuloy-tuloy na ugong mula sa dagat. Sa dilim, may ilan ang nakapansin na ang tubig ay biglang umatras. Ang mga bangka ay napadpad sa putikan. Ang seabed ay biglang lumitaw. Hindi nila alam na ito na ang huling babala. Sa Lebak, Sultan Kudarat, unang dumating ang alon. Isang napakataas na pader ng tubig ang rumagasa papasok sa baybayin. Tinangay nito ang mga bahay na nakatayo sa dalampasigan. Ang mga bangka ay inihagis pa loob ng lupa. Ang mga taong nasa loob ng bahay ay hindi na nakalabas. Sa ibang lugar, dumating ang alon mula sa maraming direksyon. Sa Pagadian City, ang tubig ay pumasok sa mga kalsada, umabot sa mga tindahan at hinila pabalik ang mga tao papunta sa dagat. May mga kumapit sa puno, may mga sumubok lumangoy, ngunit marami ang hindi nakaligtas mula sa malakas na agos ng tubig. Ang mga alon ay sunod-sunod. Hindi ito isang beses lang. Pawang pag-atras ng tubig ang sinundan ng panibagong hampas. Bawat pag-atras ng tubig ay sinusundan ng panibagong hampas. Ang mga taong nakaligtas sa unang alon ay tinamaan ng ikalawa. Ang ilan ay nahila palabas sa dagat at hindi na nakita pang muli. Sa mga komunidad sa paligid ng Moro Gulf, maraming bahay ang nasa mismong baybayin. Dito pinakamalakas ang tama. Buong pamilya ang tinangay. May mga batang nakulong sa loob ng bahay. May matatandang hindi na nakatakbo. Sa loob lamang ng ilang minuto, naglaho ang buong hanay ng mga tirahan. Ang mga nakaligtas ay yaong nasa mas mataas na lugar o yaong agad na tumakbo palayo sa dagat matapos ang lindol. May ilan na sinuwerte dahil agad umakyat sa burol. May mga gumamit ng bubong bilang pansamantalang kanlungan. May mga naghintay sa dilim, basang-basa, sugatan at nanginginig sa takot. Sa loob ng ilang minuto, nagbago ang anyo ng Moro Gulf. Ang mga baybayin ay puno ng guho. Ang dagat ay nagkalat ng debris, kahoy, yero, bangka at mga katawan. Walang kuryente, walang komunikasyon, walang malinaw na bilang ng mga nawawala. Ang lindol ay tapos na, ngunit ang pinsala ay nagsisimula pa lamang. Pagkatapos ng unang bugso ng tsunami, hindi agad tumigil ang panganib. Sa paligid ng Moro Gulf, nagpatuloy ang pagpasok at pag-atras ng dagat sa loob ng ilang oras. Ang mga alon ay hindi pare-pareho ang taas. May mga lugar na tinamaan ng 3 hanggang 5 metro, habang sa baybayin ng Sultan Kudarat, umabot ang alon sa 10 metro. At ayon sa mga nakasaksi, may mga bahagi na posibleng umabot pa sa 12 hanggang 15 metro ang tsunami. Sa Pagadian City, ang mga nakaligtas ay nagtipon sa mas mataas na bahagi ng lungsod. Mula roon, tanaw nila ang baybayin, mga bangkang nasa gitna na ng kalsada, mga bahay na wasak, at tubig dagat na patuloy na pumapasok sa mga kabahayan. May mga sugatan na walang malapitan, may mga batang umiiyak sa dilim, ang ilan ay nakatayo lamang, tahimik, hindi makapagsalita. Sa mga coastal barangay ng Maguindanao, mas mabigat ang sinapit. Maraming komunidad ang halos nabura. Marami ang naghiwa-hiwalay, mga magulang na nawala ng anak, mga anak na hindi na nakita ang kanilang pamilya.
Sa mga isla ng Basilan at Jolo, dumating ang tsunami mula sa iba't ibang direksyon. Ang ilang barangay ay tinamaan mula sa harap at gilid ng baybayin. Ang mga alon ay may taas na 3 hanggang 4.3 meters at sapat para tangayin ng mga bahay na gawa sa mga gagaang materyales. May mga nakaligtas na umakyat sa bubong at naghintay hanggang mag-umaga. Walang tubig, walang pagkain at walang kasiguruhan kung may darating na tulong. Sa Cotabato City, bagamat mas malayo sa direktang hampas ng pinakamataas na alon, ramdam rin ng pinsala. May mga tulay at kalsadang nasira. Ang ilang lugar ay nagkaroon ng liquefaction. Ang lupa ay parang kumulo. Naglabasan ng putik at tubig. Ang mga rescuer ay nahirapan pumasok dahil maraming daan ang hindi madaanan. Ang rescue operations ay nagsimula halos agad, ngunit sa napakalimitadong paraan. Mga lokal na residente ang unang tumulong, gumamit ng bangka, lubid at improvised na kagamitan. May mga sumisigaw mula sa guho. May mga tinatawag ang pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa dilim, hindi malinaw kung sino ang buhay at sino ang wala na. Kinabukasan lamang dumating ang mas organisadong tulong. Ang militar at mga volunteer ay gumamit ng helicopters at sasakyang pandagat upang marating ang mga lugar na tuluyang nahiwalay. Ngunit kahit noon, mabagal ang proseso. Maraming bangkay ang na-recover sa dagat. Marami ang hindi na kailanman natagpuan. Tinangay palabas ng Celebes Sea. Sa pagtatapos ng ikalawang araw, malinaw na ang lawak ng trahedya. Libo-libo ang patay. 10,000 ang nawala ng tirahan. Ang mga nakaligtas ay hindi lamang sugatan sa katawan. Marami ang nasa estado ng matinding trauma. Tahimik na nakaupo, nakatitig sa wala habang ang paligid nila ay ganap na nagbago. Ang tsunami ay umatras, ngunit ang iniwan nitong sugat ay malawak at masakit. Sa mga araw at linggong sumunod sa sakuna, unti-unting nabuo ang malinaw na larawan ng lawak ng pinsalang iniwan ng lindol at tsunami sa paligid ng Moro Gulf. Habang nagpapatuloy ang retrieval ng mga bangkay at ang pagproseso ng mga ulat mula sa iba't ibang lalawigan, naging malinaw na ang pangyayaring ito ang pinakamakapaminsalang lindol at tsunami sa kasaysayan ng Pilipinas. Batay sa pinagsamang datos mula sa pamahalaan at international survey teams, tinatayang 5,000 hanggang 8,000 katao ang nasawi. Sa bilang na ito, humigit kumulang 90% ng mga pagkamatay ay dulot ng tsunami, hindi ng mismong lindol. Libo-libo pa ang naiulat na nawawala at marami sa kanila ay hindi na kailanman natagpuan. Pinaniniwala ang tinangay palabas ng Celebes Sea. Mahigit 10,000 katao ang nasugatan mula sa minor injuries hanggang sa malulubhang trauma na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Maraming sugatan ang hindi agad nabigyan ng tulong dahil sa sirang mga kalsada, tulay at kakulangan ng pasilidad sa mga liblib na lugar. Sa ilang coastal communities, ang mga sugatan ay inalagaan lamang gamit ang improvised na lunas sa loob ng ilang araw. Sa usapin ng tirahan, tinatayang 90,000 katao ang nawala ng bahay. Libu-libong bahay, lalo na yaong mga gawa sa kahoy, yero at magagaan na materyales ang tuluyang nawasak. Sa mga lugar tulad ng Lebac, Sultan Kudarat, Pagadian City at ilang bahagi ng Maguindanao, may mga barangay na halos nabura sa mapa. Ang mga bahay na nakatayo na may mataas na posting kahoy sa ibabaw ng tubig, ang pinakaunang tinamaan at halos walang natira. Ang pinsala sa infrastruktura ay malawak. Sa Cotabato City, ilang mahalagang tulay, kabilang ang Quirino Bridge at Amontaka Bridge ay nagtamo ng structural damage. May mga kalsadang nagkaroon ng bitak at paglubog dahil sa liquefaction. Sa Zamboanga City, hindi man lubusang tinamaan ng pinakamalakas na alon, 14 na gusali ang bahagyang nasira sanhi ng lindol at kasunod na paggalaw ng lupa. Ang sektor ng kabuhayan ay halos tumigil. Libu-libong bangkang pangisda ang nawasak o inanod papaloob ng lupa. Ang mga palaisdaan ay napinsala ng alat ng tubig dagat. Ang mga magsasaka sa mga coastal plain ay nawala ng ani dahil sa pagbaha at kontaminasyon ng lupa. Sa loob ng maraming buwan, maraming pamilya ang umasa lamang sa relief goods at pansamantalang tulong. Sa mga evacuation center, nagsiksikan ang mga nakaligtas. Ang ilan ay nanatili roon ng ilang linggo, ang iba ay ilang buwan. Maraming pamilya ang hindi na nakabalik sa kanilang dating lugar dahil tuluyan ang nawala ang kanilang mga tahanan o itinuturing ng hindi ligtas ang baybayin. Nagsimula ang mga relocation program, ngunit mabagal ang proseso at limitado ang mga mapagkukunan. Bukod sa pisikal na pinsala, malalim ang iniwang trauma ng sakuna. Maraming nakaligtas ang nakaranas ng matinding takot sa tuwing may maririnig na malakas na tunog o mararamdamang pag-uga ng lupa.
Ang dagat na dati pinagmumula ng buhay ay naging simbolo ng panganib at pagkawala para sa marami. Sa antas ng pamahalaan at siyensya, nagsilbing wake-up call ang trahedya. Dito nagsimulang maseryosong pag-aralan ng panganib ng tsunami sa Pilipinas. Pinalakas ang monitoring ng mga trench tulad ng Cotabato Trench at Sulu Trench. Unti-unting isinama sa public education ang konsepto ng natural warning signs ng tsunami. Malakas na lindol, biglaang pag-atras ng tubig at kakaibang ugong mula sa dagat. Ang Moro Gulf Earthquake at Tsunami ng 1976 ay hindi lamang isang sakuna ng bilang, isa itong trahedyang nagbago ng pananaw ng bansa sa panganib na dulot ng lindol at dagat. Sa isang iglap, ang tahimik na baybay na pinagkukunan ng kabuhayan ay nagiging dahilan ng pagkawala ng libu-libong buhay. Ipinakita ng sakunang ito na hindi sapat ang lakas ng loob at sipag kung kulang ang kaalaman at babala. Maraming nasawi hindi dahil walang ginawa, kundi dahil hindi nila alam kung ano ang dapat gawin. Hanggang ngayon, mahalagang tandaan, kapag lumindol ng malakas at malapit sa dagat, huwag nang magdalawang isip. Umalis agad, lumipat sa mas mataas na lugar dahil nasa harap ng kalikasan. Ang pagiging handa, ang tunay na panlaban. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.